me something, it might just take the pain away. Magpiprepara tayo ng ating brunch time for today's video. At syempre, yung aming natirang kanin, kailangan natin itong himay-himayin para maghiwa-hiwalay siya guys. Kasi nakalagay ito sa refrigerator, kaya matigas na siya dahil sa lamig. Alam niyo naman ang kanin, di ba? Kapag nilagay sa refrigerator, ay talagang tumitigas na parang ganito, 'di ba? Parang bato. Ding ang bato. Charot, charot, charot. Hindi ito si Darna. Ano ba 'yan? O, 'di ba? So ito na nga ang aking gagawin ngayon dahil kami ay weekend lang kumakain ng kanin. Bueno, mas lalo ako, mas minus-minus ang kinakain kong kanin kasi nga po kailangan tayong mag-ingat din, 'di ba? Alam niyo naman matamis ang kanin at kailangan kontrolin din natin. At habang tumatanda tayo, mas kailangan kumain tayo ng healthy, 'di ba? Kasi nga ay mahal natin ang ating pamilya at ang ating sarili, 'di ba? So guys, eto na nga at nahimay ko na ang ating kanin. So nagpiprepare naman ako dito ng kawali o kawa. Kawa ba to? Parang ganun. And then nagdurog-durog ako o nagpitpit ako dyan ng bawang. At nilagyan natin ng mantika yung ating kawa na mantika, 'di ba? Tapos nung toasted ko ng ating bawang, nilagay ko na yung aking chicken cubes. Kalahati lang yung guys para hindi masyadong ang tawag dito maalat. At saka syempre mababa ang apoy para hindi po siya masunog at hindi po mait. 'Di ba? Yan ang pinaka masarap na paggawa ng ating sinangag. Imbis sinangag mix diyan sa inyo, ito na lang ang aking ginagamit, ang chicken cubes or depende sa inyo, beef cubes o kung ano man, okay? Wala pang problema, nasa inyo na po yan kung anong gusto nyo, mga pangpalasa, okay? And then, syempre, tingnan nyo naman, napakabango nito guys, habang ako'y niluluto ko to, habang nagbo-voice over ako ngayon. Nako, talagang nagtitilam-tilam ako. Nako, Diyos ko po. Kasi syempre, matagal-tagal na rin hindi ako kumakain ng kanin. Carbohydrates to guys. Kaya ingat-ingat din tayo kapag may time. At syempre, magpiprepare din ako ng 4 na itlog kasi tig-2 kami ng aking anak. At syempre, hindi mawawala yung hotdog. Diba? Eto guys, yung hotdog namin ay with cheese. Kasi yan ang gusto ng anak ko. 'Di ba? So yan, syempre dahil customary natin mga Pinoy ang hiwa-hiwaan ng konti sa gilid-gilid ng ating hotdog kasi pag prinito nga naman ay madaling matoasted or maluto at nagpapaganda sa itsura, 'di ba? Pag kinain natin ay ang gandang tingnan, di ba? So, ang hotdog sa amin dito guys, ganyan lang, natural ang kanyang kulay. Walang kulay-kulay, pula-pula, di ba? Sa atin sa Pinas talagang makulay, kulay pula. So, eto na nga at ako'y habang nagpiprepara na itong hotdog, syempre, maya-maya piprituhin din natin to. At syempre, nako, grabe. Talagang gusto ko nang kumain habang ako'y nagbo-voice over. Pero wala akong magagawa kasi maghihintay pa ako ng Sunday, 'di ba? Kaya 'yun, guys. At syempre, eto na nga at magpiprito tayo ng ating itlog na napakasarap. Tingnan nyo naman, 'di ba? Isang kamay lang ginagamit ko diyan, guys, kasi yung isang kamay ko din sa aking kaliwa ay hinahawakan ko ang
tripod, 'di ba? Habang magbibideo ako dito. Kaya 'yan, imagine niyo natuto na ako, 'di ba? Sa isang kamay lang kung paano magprito ng itlog. O, 'di ba? Pagbukas pa lang napaka-dipisil na, pero 'di ba, dahil nati-training ko na ang aking mga kamay, kaya nagagamit ko na magbukas ng ating itlog. O, so ito na nga guys. At syempre, 4 ang ating pipirituhin. So, pipirituhin natin yung 4. At ito na nga yung aking unang prinitong itlog. Syempre, hanguin na natin. At ito naman yung pangalawa. Syempre, tuktukin muna natin siya para mabuksan. Saka natin siya ibubukas doon sa ating yung daliri natin. Yung hinlalaki, yun ang pambukas ko guys. At ibababa nyo syempre yung itlog na kung saan yung nakabukas doon. Para mahulog ka agad siya pagbukas nyo ganyan. 'Di ba? So yun. Kaya madali siya at hindi nababasag ang kanyang kulay pula. Kasi syempre kailangan nyo talagang ibukas yung inyong daliri para mabuksan yung ating balat ng itlog. So, ito na nga guys. Tinapos ko na hanggang 2 lang muna ang aking pagbibideo dito. Pero 4 ang total niyang itlog. Kasi nga, syempre, tig-2 kami ng aking anak. At saka guys, kapag weekend, talagang gusto ko, ang kinakain ko ay may itlog na prinito. Kahit doon na lang, pag sa Saturday or Sunday, makakain ako ng itlog kami ng anak ko. Kasi kailangan talaga ng ating katawan, di ba? So, eto na nga at nagprito na rin ako ng hotdog dyan kung saan ko prinito yung ating itlog guys. Diyan na rin sa kawaling yan ko prinito ang ating hotdog. Kaya grabe, super duper malasa at masarap talaga, diba? So, eto na nga ang aking pagpiprito ng itlog na napakasarap. Diba? So, habang ako nagpiprito, syempre iniisip ko pa kung ano pang idadagdag ko ng pagkain namin. At syempre, hindi mawawala rito ang kape con leche at yung hot chocolate naman para sa anak ko, 'di ba? So, heto na nga ang aking mangga na tingnan nyo naman, mabubulok na. Buti nakita ko siya, napansin ko siya guys. Kaya ito, ginawa na namin din postre dahil kaysa mabulok ng diretso, hindi na naman makakain, masasayang lang kung itatapon natin. So, ito ang aming panghimagas. At sobrang tamis nito guys. At syempre tayo mga Pinoy, syempre hiwa-hiwain natin siya dyan. Gaya ng ating nakustumre tungkol sa mangga kung paano ba, 'di ba? At yan na nga ipapakita ko sa inyo yung ibang mangga. Kaya lang yun talaga na medyo may bulok na, kaya yun ang aking inunang kainin. At yan na nga ang ating lamesa at yung itlog at hotdog at syempre yung hot chocolate para sa anak ko at syempre yung ating corned beef na natira at pagkatapos yung mangga at sinangag at yung aking kape con leche at syempre kailangan tayong magpasalamat sa Panginoong Kristo na lagi tayong may pagkain sa ating hapagkainan at lahat ng ating pamilya ay nasa mabuting kalagayan at walang karamdaman. Syempre lagi tayong magpapasalamat sa Kanya kasi importante po yun. Hindi lang yung lagi tayong nangihingi. Kailangan din may ipasalamat rin tayo sa lahat ng natatanggap natin. Diba? Importante po yun. So guys, siyempre pagka maglalabas ng bahay, sabi ko nga ay kailangan pa rin dalhin si Master at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. At siyempre kapag mahal nyo ang inyong pamilya, kailangan nyo rin ingatan ang inyong sarili. Kasi importante na pag babalik tayo papunta sa bahay, ay kailangan ay maganda yung ating buhay. Kumbaga para sa kanila. Yung pagising natin sa pang-araw-araw, yung pag-alis ng bahay at pagdating, pagbalik ng bahay, ay buo pa rin tayo, 'di ba, na
malakas at wala tayong anumang karamdaman, kagaya din na wala tayong inaapi na ibang tao, wala tayong nasasaktan na damdamin ng iba, diba? So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa panonood. At please like and share.